Nako, heto na mga kababayan, ilang mga senador, congressman, mga kababayan at ilang government agencies sangkot. Nako, at eto pa. Chavit Singson may bagong nadiskubre. Ay ano kaya yan mga kababayan, yan pong ating alamin mula po dito sa video ito. Pero bago po natin yan simulan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Just in, nako, kapapasok lang mula sa Batas PH mga kababayan. Ito po ang balita. Just in, lawyer Levi Balingod says he already filed a signed affidavit of the 18 individuals against lawmakers and other government officials from Bucor. Aba, si Katapang mga kababayan, baka si Katapang ito And Department of Agriculture before the Ombudsman. Ayan, nagain na po ng reklamo sa Ombudsman itong si Attorney Levi Balingod. Sabi niya po dito, tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi napakita yan sa kanilang salin. Nabanggit si Ombudsman Remulla kasi sa bahay niya nagkaroon ng meeting ang mga taga-ICC. Nakipag-usap siya sa ICC. Siya ang alter ego ng presidente when he was Justice Secretary. No? Balingod claims the money in question did not come from flood control projects but through different programs of Department of Agriculture, DENR and other government agencies. Ayan. Ang problema dito, ito na yung sinasabi natin problema. Dahil si Ombudsman Remulla ang nasa Ombudsman, di ba? Ngayon, magpa-file ka ng reklamo, so Ombudsman Remulla ang nandyan eh. Tapos nabanggit nyo pa na sa kanya sa bahay nila nag-meeting yung ICC. Paano ba yan? Pakikinggan kaya yan ni Remulla na mismong sa bahay nila nag-meeting yung ICC? Taga-ICC? Diba? Grabe talaga mga kaubayan, no? Dapat talaga matanggal dyan si Remulla eh. Iba ang ipalit, hindi politiko. Yung talagang walang konektado dyan sa mga politiko. Diba? Kasi pag politiko po, napopolitika ang ombudsman. Diba? Ombudsman supposed to be no, the watchdog ng gobyerno, no? Siya po ang titingin kung tama ang ginagawa or may mali kang ginagawa. Paano kung kakampi nyo yan? Like for example, what's going right now, di ba? Si Remulla. May pag-asa pa ba tayo mga kaubayan? Di ba? Wala! Ito ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. No? Sabi po dito, good luck sa inyo mga sir. Sabi po ni Nelson, no? Alam naman natin na ang karakas ng pagkahusay nating ombudsman, isang malaking himala kapag sineryoso niya, iyan nang walang prinoprotektahan na taga Malacanang. Correct. Sabi naman po dito ni Jessica Tan, nakakagalit na lang silang lahat mga magnanakaw, no? Mga buwaya. Ang sakit-sakit ng mga ginagawa nilang pagnanakaw ng mga taxes namin. Pang-abuso sa power, pagtaksil sa sambayanang Pilipino at sa Republika ng Pilipinas. Grabing ka, demonyohan, Good luck sa mga karma na aabutin nila, damay mahal nila sa buhay. Hindi man lang ito inisip. Buhay pa sila. Sunog na ang mga kaluluwa nila sa impyerno. Mga walang takot sa Diyos, mga walang awa, mga walang konsensya. Ang kakapal ng face na may mukha pa ihaharap sa public and live life normally. Nakakakilabot mga ito. Salamat sa mga nagsabi ng totoo sa pagtulong sa ating bansa at sambayanang Pilipino. May God bless you ho. Ayan, palakpakan po natin. Sabi ni Atty. Sabi po ni Carlos, no? Sabi ni Atty. Baligod, okay? Galing kay Saldico. Tas ngayon sa iba't ibang agency. So ipapa-audit lahat ng agents involved.
Grabing orchestration yan, ha? Nako. Ha? Di bali nang ganyan, no? At least malaman lang natin ang totoo. Di ba? Sabi po ni Jolian, AI at scriptive daw ang mga evidences, sabi na nang hindi nakatry maging taxpayer. Hindi, taxpayer talaga sila yan, no? Kaso lang, mga bulag na taxpayer, mga kabayan, no? Ang tanong lang, may mangyayari ba dyan sa Office of the Ombudsman? Pangita naman ang mga kilos ng pagdating sa mga kaalyado, no? Oo nga wala sa kanya ang pagiging independent at partiality ay questionable. Yan yung sinasabi ko kanina, no? Bias kasi yung ombudsman. Pero pag Duterte yan, pag Duterte alay dyan, hindi mo na kailangan utusan, no? Hindi mo na kailangan magreklamo kasi mismong si Ombudsman Remulla ang magrereklamo. Oo, totoo yan mga kaubayan, di ba? Grabe nga ano po ang inyong masasabi dito mga karabin natin? Just comment down below at eto pasadahan din po natin ito. Grabe to. Sabi po dito ni Lacson, sa akin mukhang merong political color. Mukhang merong destabilization. Ayan na po. Destabilization na daw yung nangyayari ngayon mga kaubayan. Para kay Lacson, questionable ang timing ng paglantad ng 18 Marines. Anya tila may pangyayaring destabilisasyon. Ayan. Grabe Sabi niya po dito mukhang merong political colors, no? Color. Teka lang. Nung bang nilabas mo yung mga nakatakip na mukha, di ba? No, natitistigo sana kay Romualdez pero hindi naman. Sinabihan namin kayong political colors pero sabi nyo due process, 'di ba? Kailangan ng due process. Sinasabihan na naming bias kayo, tagapagtahol kayo, pinagtatanggol niyo ang Malacanang. Sinasabi nyo due process ang kailangan mga kababayan. Kailangan magkaroon ng due process ang lahat. Ngayong bigay ng testimonya itong 18 Marines, hindi nyo bibigyan ng due process. Di ba? Walang due process. Imbestigahan nyo kasi. No? Kung ayaw nyo mag-imbestiga, hayaan nyo yung ibang senador ang mag-imbestiga. Umalis ka na dyan sa BRC. Di ba? Hindi ikaw ang klaseng tao or hindi ikaw ang klaseng senador na kailangan ng taong bayan na mamuno dyan sa Blue Ribbon Committee, di ba? Mas kailangan po namin ang isang senador na matapang, na ihayag ang katotohanan kahit sino man yan ang sagasaan. Di ba? Yung walang takot mga kaubayan kasi sabi nga ni former President Duterte, no? Kung ikaw ay tatakbo, bagay hindi naman ito presidente, pero sabi niya ito, tanda ko to mga kaubayan. Sabi niya kung takot kang magurgor, wag ka nang magpresidente, no? Ganun din, kung gusto mo kung takot kang magurgor, wag ka nang magsenador. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Mga kaubayan, sabi po dito ni Juan Chio Colmana, sa akin klarong may pinagtatakpan ka, Pinky, ayun na. Bakit hindi mo ipatawag sa hearing ng BRC, ipa-under oath mo at imbestigahan ang mga testimonya nila saka ka magpa-press con? Ganun lagi style mo, wasakin ang mensahero para magmukhang illegitimate ang mensahe. Hindi po mga tanga ang Pilipino, correct? Habang ganyan ang pinaggagawa ninyo, lalo kaming naniniwala na nabigyan kayo ng mali-malita. Ayan na. Sabi po dito ni JR, playing crook to defend his king and queen. Gambit moves. Ayan. Defensive mode na. Oo nga no? Defensive mode na. To the rescue ka agad si Mr. Cover Up. Oy, Mr. Cover Up na ba? Hindi na Mr. Senator. Ayan. Anong timing ping ang dapat? Sige daw. Bakit ganun? Pag naglabas ka, timing agad? Always questioning the evidence presented even when it means
to shed light on the truth. Yan, oo nga eh. Ganun talaga. Kasi kine-question po nila ang credibility ng mga 18 Marines na ito, no? So, yan. Makikita po natin ito sa pag-iimbestiga nila. Malamang, sisirain na naman po ni Senator Ping Lacson ang kredibilidad ng mga Marines na ito. Pero, laban lang po mga sir. Lalabas ang tunay na katotohanan, no? Ayan mga kabayan, ito pasadahan po natin ang video ito. Kung saan ito si Chavit Singson, mga kabayan, may pasabog. Ito po. May bagong na-discovery daw eh. Ito, pakinggan po natin to. Ilang senador damay sa... Dahil niloloko lang tayo, wala pong flood control na 5,500. Maliwanag po yun. Walang project si Bongbong Marcos na 5,500 flood control project. Puro kalokohan. Ghost project. Siya mismo nagsabi na guni-guni lang. Siya pang nagpapahuli ngayon yung mga ginamit nila. Yung mga contractors, mga engineers. Malalaman at malalaman po ito dahil napakalaki ito. Hindi lang po flood control, pinag-uusapan natin dito, flood control lang. Iba pa ang irrigation at marami pa iba. Wala ko siyang project. So, linuloko lang tayo. Sinungaling na tao, wag po kayong maniwala ngayon sa pinagsasabi niya, tinatawag lahat ang governor, pinangakuhan lahat, mga mayors, pinangakuhan lahat. Pero kailangan sagutin muna itong mga nawawalang pera. Tingnan nyo, wala pang na-demanda. Sinong dinemanda? Diskaya, wala namang kasalanan yan dahil nagbayad lang. Binigyan, sino nagbigay ng project sa kanya? Sila nagbigay ng project. Tapos ginamit nila, ginartan nila, sila pang kinulong. Dapat sila ang testigo. At tingnan nyo po, dalawang mag-asawa kinulong na. Pero dapat sila nakakaalam lahat yung mga binigyan ng pera. Maraming salamat po sa mga taong ito. Gusto kong pasalamatan ang mga ex-marine, Bernard Tube, Rosbert Walpan, Benny Buluntade, Johnny Budwan. Yan mga kabayan, may mga pangalan po itong mga ex-marines na ito. Hindi po mga alias ang ginagamit nila. Hindi po sila nakatakip ng muka. So yan po ang isipin natin. Yan po ang number 1 na criteria for us to say na credible at totoong mga tao po ito, mga kabayan. Not unlike doon po sa witness ni Senator Ping Lacson, di ba? Yung dalawang babae na nakatakip ang muka. Putik ginawang witness yun, hindi naman pala credible, no? Pinakita nila yon para mag-testify na talagang malinis si Romualdez. Hindi po nila pinatestify yon na may kasalanan si Romualdez or something na may ginawang kalokohan si Romualdez, di ba? Kinuha nila yun para para depensahan si Romualdez. Rodante Erbilio, Lenny Boy Julian, Christopher Icubel, George Villano Jr., Rodeo Romel Bubares, Hill Natividad Jr., Anselmo Taberdo, Walter Manalansan, Julie Cabiao, Romel Galapon, Cecilio Laruder Jr., Bernardo Guban, Crisoli Dado, Fidel Corpus. Ito pong 18, hindi ko pa po sila na-meet. Pero totoo po lahat ang sinasabi nila. Ngayon, ang gobyerno, liniligaw na naman tayo sa ibang kwento. So dapat suportahan natin ito dahil ito, mga bayani ito, sana lumabas pa yung mga iba. Dahil napakarami po ang kasabwat dito. Po yung mga 18 at meron pang 12 lalabas at hindi lang 12 dahil mula nung umpisa pa, ang balita ko mahigit 200 taong ginamit magbuhat ng mga maleta pero mag-deliver sa iba-ibang tao. At sa susunod, sasabihin ko yung mga ibang na-deliveran. Halos lahat. Pero karamihan kay Bongbong Marcos. Siyang gumawa lahat to, siya nagbibigay, siya kasabwat, siya mastermind. Kaya mga kababayan, magising po tayo, huwag tayong pabudol at intindihin natin mabuti itong bago nangyari.
Mga bayani po ito, mga 18 at yung mga susunod pang lalabas, yan ang tunay na bayani ngayon dahil sila ang sasalba sa ating bansa. Wala na po mangyayari sa ating bansa kung walang lalabas na ganito. So nakikiusap po ako, hindi ko kayo kilala pero saludo po ako sa inyo. Magpapasalamat ako at sa lahat ng lalabas pa, kayo ang bagong bayani. Hindi namin magagawa po ito kung wala kayo. So tulong-tulong po tayo lahat para tulungan ang ating bansa dahil wala na po mangyayari. Mga matataas opisyal, involved lahat dito. Ito na ang pinakamalaking katarantaduhan na ginawa ng gobyerno. Wala nang lalaki pa rito. Halos involved lahat ang nasa gobyerno. So, hindi nila kayang papagtakpan. Nung una pa sinabi ko na, hindi nila kayang pagtakpan ito sa mayigit 200 taong ginamit na nagbuhat ang pera, nag-deliver at lahat. Nakikinig, alam ko nakikinig mga ibang nabigyan. Pasensya na po. Pero kailangan ituwid natin ang nangyari. Hindi pwede palampasin ito dahil malaking nakawan nito sa ating kaban ng bayan. Ang nagsabi nito si Bongbong Marcos, maya naman kayo, sabi niya, walang hiya yan. Kasabot siya, dalawa lang silang mastermind. Speaker Romualdez, Martin Romualdez, first cousin ni Bongbong ito, sila nag-usap. Recruit nila si Saldico para gawin yung mga masama na pinagagawa. Noong nakahalata si Saldico, kung nilalaglag na siya, doon siyang umalis at nagsalita na. 5 days, may kaso na, Saldico. Kasabot nila eh. Pero yung mga iba ngayon, wala pa. Bilyon po nawawala, wala pang napasampang kaso. Etong nagsalita, may abogado sila, sasampan na naman ang kaso. Ano po klaseng gobyerno ito? Mag-isip po tayo, sama-sama po tayo, suportahan natin ang mga Marines na ito. So yan mga kababayan, no? Nagsalita lang sila po mga kababayan, kakasuhan na. Sa Trillanes nga, kakasuhan daw yung 18 Marines mga kababayan. Pero ito lang, bago ka magkaso Trillanes, no? Pwede ba imbestigahan muna natin to? Diyan sa Senado? Baka kasi totoo naman yung sinasabi mga kababayan, para kayo na po ang kasuhan, hindi po yung mga 18 Marines, di ba? Bago magkaso, imbestigahan muna mga kababayan diyan sa Blue Ribbon Committee, no? Parang feeling ko talaga may mayayari mga karabi natin, May madadali po dito. Oo. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? Just comment down below. At syempre mga kababayan, wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat po.